para kay Marita Yasuda, may-ari ng MBY Pet and Rescue Sanctuary. Pagmamalasakit ang puhunan sa ganitong advokasya. Hindi ko lang alam kasi dati naman 2 decades ako, hindi naman ako talaga mahilig sa aso't pusa. Nakita ko lang kasi siguro yung nadadaanan natin na mga remains ng aso o pusa na nadadaanan sa kalye. Yung nagiging flat na nga sila, wala pang kumukuha. Siguro yung nakikita ko yun, maaaring yung nag-trigger. Hindi naman po kailangan ng sobrang laki. Mag-umpisa lang po sa isang aso. Isang aso lang muna. Ang malawak na MBY Pet Rescue at Sanctuary ngayon nagsimula lang sa kanilang tahanan sa Antipolo noong taong 2015. Hindi ko man naisip na magpatayo ng sanctuary. Ang naisip ko lang, kukuha ako ng space, kahit ng 1,000 square meters, para dun sa mga dogs na nasa bahay dati. Bilang animal lover, isa lang ang gusto ni Marita noon, ang mapakain ng mga gutom na aso at pusang gala. Minsan yung mga nakikita ko sa daan, dun sa malapit din sa amin, na kung saan-saan kumakain. So ang ginawa ko, every night, naglalagay kami ng mga pagkain sa mismong harap ng bahay namin. Dahil sa pagpapakain nila, di nagsasila bigla ng iba pang gustong magpaalaga. Sa Antipolo house po namin, dumadami na po sila doon. More than 50 na po yata. Then, dumami mga pupo. Doon na na-question. Hindi na cute ang tingin dito ng kanyang mga kapitbahay. Siyempre, nagdireklamo yung dating mga best friends ko doon. Nagdireklamo na sila. Hindi naman dahil sa amoy o dahil halos ilan yung almost 12 yung caretakers ko dati doon. Saka 24/7 kami naglilinis. Para masolusyonan ang problema, minabuti ni Marita na hanapan na mas malawak na tuluyan ng mga ito. Dahil nga din po doon sa ganun na yung mga ingay ng mga dogs. Saka dumarami na rin po nga pusa. Wala nang kwarto talaga. Kasi yung dating kwarto ng mga anak ko, naging isolation room ko na yun. Sabi ko, pahanap ako ng kahit mga 1,000 square meters lang. Then, siguro mga after a year sa paghahanap nila, napunta sila dito, nakita nga nila to. Ang cute na magkapatid na kuting na ito na itinapon lang dahil may maliit na kapansanan sa paa. Ganon din ang asong ito na maganda na ang pangangatawan. Gayong butot balat na ito ng kanilang i-rescue. Kaya naman, naka-isolate pa rin ito at patuloy na binibigyan ng supplements. Halos magsasampung taon na ring nag-ooperate ang pet sanctuary sa Morong, Rizal. Nadaragdagan din ang kanyang rescues. Dumarami rin ang matang nakatutok sa kanila, kasama ng lokal na pamahalaan ng Morong, Rizal. Inalam namin kay Engineer Arlene Esmama ng Morong Municipal Agriculture ang katayuan ng MBY Sanctuary. Binaba po ng Department of Agriculture sa kanila kasi meron silang mga hindi nako-comply. Basahin ko na po base po rin sa provision of Section 2 of RA 8485 na meron silang mga nababiolate. Nakasaad kasi sa inilabas na show cause order ng Bureau of Animal Industry. Walang permit to operate ang pet sanctuary mula sa Morong LGU at BAI. Agad itong pinasara at bubuksan ng muli kapag may permit na. May required medical interventions din para sa lahat ng alagang aso at pusa ng sanctuary. Dapat ding sundin ang mga requirements ng LGU. Kasama na rito ang regular na inspeksyon. Pero nilinaw ng pamahalaan ng Morong, Rizal na kaisa sila sa advokasya ni Marita. Ang sabi naman po ng taga-DA, tutulungan pa rin naman sila kung paano nila mako-comply. Kami rin naman po, willing kaming tumulong kasi pag i-close po natin yun, ang iniisip namin, saan naman dadalhin yung mga libu-libong aso at pusa na nandoon. So ang sabi po namin, nung nagpunta yung staff namin at saka taga-region, tutulungan silang makakomply. Ay hindi ko lang... Hindi naman ititigil ng MBY ang pag-rescue nila sa kabila ng posibilidad na mapasara ang sanctuary. Kaya patuloy silang maghahanap ng mga aso't pusang matutulungan. Hindi lang pera at oras ang ginugugol sa operasyon ng pet sanctuary. Mas mahalaga rito ang pagmamahal at dedikasyon para protektahan ang mga aso't pusang mahihina at nangangailangan ng kalinga.